Trisha! Hayop ka! Bitawan mo ang anak ko! Hayop ka! Demonyo ka talaga! Anak naman natin to! Ako ang dapat mauna! Demonyo! Demonyo ka talaga! Demonyo! Tay! Tay! Hindi mo muna si Tay! Tay! Papatay mo ako! Ako bubuhayin niyo lahat! Hindi kayo mabuhay kung di kayo! Hayop ka! Hayop ka! Saan ka? Hindi mo ka! Hayop ka! Hayop! Hayop! Hayop ka! Hayop! Hayop! Dante! 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 Halika na! Dali! Dali! Takbo! Teresa! Bumalik kayo rito! Teresa! Bumalik kayo rito! Lahat tayo ay dumarating sa punto sa ating buhay kung saan kinakailangan na nating magpakatatag at manindigan sa alam nating tama. Ganito ang naranasan ni Tere, isang ina na natutong lumaban para sa kanyang sarili at higit sa lahat para sa kanyang mga anak. Magandang araw po mga kapuso, ako po si Vicky Morales at ito ang Wish Ko Lang. Walang hiya ka! Hayop ka! Hayop ka! Pati anak ko! Demonyo! Hindi ko alam ang ginagawa ko kagabi! Hindi mo alam? Muntik mo akong patayin! Patawarin Ano mo ka sa ako! kaliwa? Papatawarin? Papatawarin? mo! Hindi! Kaya ako gagawin to dahil sa mga Teresa! anak ko! Sige na! Mabulok ka sa kulong! Teresa! Bitawan mo ako! Teresa! Bitawan mo ako! Mabulok ka sa kulungan! Teresa! Pagsisisihan mo ito! Ako ang nag-aabuhay sa inyo lahat! Wala kang alam sa pagkahanap buhay! Kakayanin ko to! Tanggap ni Tere ang kahinatnan nilang mag-iina nang ipakulong ang kanyang mister. At kahit na siya pa'y buntis, titiisin niyang itaguyod ang mga anak niya ng mag-isa. Oh, bakit umiiyak? Nay, gutom na daw po siya eh. Ganun. Sige, maghahanap ako ng pagkain. Nay, gusto niya ako na lang po. Hindi na, dito ka na lang. Alagaan mo kapatid mo, ha? Liblib ang tirahan ni na Tere at madalas silang makasalamuha ng mga armadong lalaki na tila mga rebelde. Ano ho yun? Kayo ho ba ang ina nitong mga bata? Opo, ako nga po. Balita po namin, pinakulong niyo po ang asawa ninyo. Kasi po sinasaktan niya po kami. Sinasaktan niya yung mga anak ko at muntik niya na akong mapatay. Sa susunod po, sa amin na po kayo magsumbong. Mas mabilis at permanente pa ang parusa namin. Sarap ng saging niyo ah. Gusto niyo ho ba? Sarap po ng saging. Sige po. Sige na, pumasok ka na sa loob. Dalhin mo ang kapatid mo. Hindi, mag-iigib po ako. Hindi na, dito ka na lang. Ako nang gagawa niyan. Huwag kayong lalabas at huwag kayong makikipag-usap sa mga taong hindi niyo kilala. Sige na. Sige po. Katwiran ni Tere, matitiis niya na maging solong magulang basta raw ligtas sila ng mga bata. Diyos ko, hindi ko na po alam ang gagawin ko. Hindi ko na po alam kung paano bubuhayin ang anak ko.
Nagkaroon ng putukan sa lugar ni Tere at bigla ring pinasok ang kanilang bahay. Kumingi! Sige. Sige, tapusin mo na ang paghihirap ko. Sige na, tapusin mo na. Punta! Kumingi! Sabihin mo, pag hinarap ako, wala kang nakita! Trisha! Dante! Ano kayo? Dapa! 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 Ngayong wala na ang kanyang asawa na tanging naghahanap buhay para sa kanila, hindi na malaman ni Tere kung paano bubuhayin ang kanyang mga anak. Handa na sana siyang sumuko, pero siya'y natauhan at nabatid na hindi ito ang tamang lunas sa paghihirap nila. Ale, pwede ho ba magtanong? Meron ba kayong alam na pwede namin tirhan ng mga anak ko? Ha? Ay, wala po akong alam eh. Salamat ho. Ale, mawalang galang, meron ho ba kayong... Mula sa bundok, makikipagsapalaran na lang sina Tere sa bayan. Umaasa siyang mas magiging ligtas sila rito. Nay, kailan kaya tayo magkakabahay ulit? Hindi ko rin alam, anak. Basta ang alam ko lang, hindi ako susuko, hindi ako titigil, at hindi ko kayo iiwanan. Saan kapatid mo? Dante? Dante! Dante? Dante! Dante? Dante! Saan ka ba galing? Tara, bilis na, Ha? bilis. At sandali, sandali muna. Saan ka ba galing? Sabi ko sa'yo, huwag kang lalayo sa amin ng ate mo, ha? Nauna ka pa pala dito sa amin, ha? Oh, ano? Nay! Nay, pwedeng bahay, oh. Ano ka ba? Hindi bahay yan. Truck yan. Nay, ang ganda ng bahay natin, ha? May gulong tsaka puro bakal. Trisha, Po. ikaw na muna magtuloy nito, ha? Aalis na muna ako. Saan po kayo pupunta? Wala na tayong pera, eh. Babalik muna ako dun sa kinukunan ko ng tinapa dati. Gala ko po kayo. Kailangan, anak. Kailangan maghanap buhay. Ale, pabili nga po. Ay, salamat po. Ano pong gusto niyo? Meron po akong daing at saka tinapa. Magkano po itong tinapa? 10. Ay, Salamat po. Masarap po yan. Ito po. Salamat po. Thank you po. Salamat po. Tinapa! Tinapa! Masyado pa raw bata ang mga anak ni Tere para asahan sa ilang mga gawain. At doble sakripisyo ito para sa kanya dahil nalalapit na rin ang kabuwanan ng kanyang panganganak. wish ko lang. Nakahanap ng bagong tirahan sina Tere at kanyang mga anak sa isang abandonadong truck ng basura. Pinilit niyang ipagpatuloy ang negosyong naiwan ng kanyang asawa na paglalako ng paninda sa kabundukan. At dahil sobrang abala, hindi na niya minsan iniintindi ang kanyang pagbubuntis. Anak, pasensya na.
Kapit lang. Kapit lang. Kapit lang, anak. Kapit lang. Nay, okay lang ba talaga kayo? Okay lang ako, anak. Gusto niya bukas punta ka sa health center. Pag may pagkakataon, pupunta ako. Tsaka, hihingi na rin ako ng bitamina para dito sa kapatid mo. Nay? Palagi na lang po ba tayong ganito? Bakit? Sumusuko ka na ba? Alam mo, naisip ko na rin yan dati. Pero kanina, nung nadapa ako, sabi ko sa kapatid mo, huwag kang susuko. Kapit lang. Huwag kang susuko. Nakinig naman siya. Kaya naisip ko, dapat siguro ganun din tayo. Hindi tayo sumusuko. Basta kapit lang. Huwag kang susuko. Oo, Nay. Hindi tayo susuko. Ate, pengen pong tubig. O sige na, ito na. Ang kapatid mo sumisipa. Ah! Oh! Ah! Nay, ano gagawin ko? Pumunta kayo sa sete. Sige na, sabihin mo. Sabihin mo doon, mga anak ako. Sabihin mo. Sige po, Nay. Dalian niyo. Sige po, bibilisan na po namin. Bibilisan namin. Kamusta po, Aling Tere? Medyo mabuti naman po. Bilib din ako sa inyo. Ngayon lang ako nakakita na nanganak sa truck ng basura. Hindi naman po sadya. Hindi na lang po siguro makapaghintay na lumabas itong aking anak. Totoo po ba sa truck na yung kayo nakatira? Wala pong ibang matuluyan eh. Humingi na po kami ng tulong sa barangay pero ang sabi po nila sa amin, wala daw po silang budget para matulungan kami. Pero delikado sa inyo kung doon kayo nakatira. Lalo na ngayon, may baby ka na. Naisip mo na ba na ipaampon na lang ang mga bata? Para na rin sa kabutihan nila. Ihahanap sila ng magandang pamilya, yung kaya silang pag-aralin. Salamat na lang po. Pero kakayanin po namin. Hindi po kami maghihiwa-hiwalay hanggat kaya namin. Trisha? Nay? Trisha, Nay, bakit po? ka muna. Ikaw na muna dito sa kapatid mo. Bakit, Nay? Magtitinda ako, anak. Nay, hindi niyo pa po kaya. Paano? Kailangan Nay, naman... ako na lang po. Ako na lang po muna.
Anak, Nay, di ba nga po kayo mismo nagsabi, kapit na mabuti, pag bibitiw. Kaya Nay, pwede ba, pabigyan niyo muna ako tumulong. Tsaka mas kailangan kayo ni baby. sige. Papayagan kita. Pero ngayon lang, ha? Kapag kaya ko na, pag malakas na ako na ulit ang maglalako, ha? Sige po, Nay. Promise. Ingat po kayo, ha? Pusin mo yan. Nagawa mo na bang assignment mo? Buti pa si Dante, Nay, no? Nakakapag-aral. Nagkataon lang, anak. Kasi nagbukas yung bagong paaralan dyan sa barangay. Libre naman yun, eh. Nay, ako kaya, kailan kaya ako makakapag-aral ulit? Malay mo. Baka sa susunod, ikaw naman ang makapag-aral. Baka ikaw naman ang malibre sa eskwelahan. Ano yun? Huwag kang kikilos. Dito ka lang. Dito ka lang, anak. Ikaw na muna bahala dyan. Tama na yan, tama na yan. Hoy! Ano kayo, ha? Ano kayo? Bakit? Ano ba kayo, ha? Lalasing-lasing kayo tapos manggugulo kayo. Alis dito! Alis! Ikaw, anong ginagawa mo? Alis! Nay, mga lasing na naman, no? Wish ko lang. Mula nang tumira sila sa lansangan, patuloy pa rin ang pagbuhos ng problema kay Tere. Sadyang sinusubok ang katatagan niya bilang haligi at ilaw ng tahanan ng kanyang pamilya. Aling Tere, hypothermia po ang nangyari sa kanya. Masyado po kasi siyang nalamigan. Kinakailangan niyo pong tumigil dito hanggat hindi po siya nagiging okay. Aling Tere, inuulit ko lang po yung alo ko sa inyo noon pa. Maayos lang po ang mga bata ngayon, pero hindi sa lahat ng pagkakataon, seswertein tayo. Paano sa susunod na bagyo, sa susunod na kalamidad, o paano kung hindi na kayo swertehin? Gusto niyo ipaampon ko mga anak ko? Pasensya na po, Aling Tere. Ma'am, marami na po akong natutunang tiisin sa nagdaang taon mula nang bumaba kami sa bundok. Nagtiis po ako na maglakad ng 3 oras para kumuha ng tubig. Nagtiis ako maglakad, maghapon sa ilalim ng init ng araw para kumita ng pera pambili ng pagkain ng mga anak ko. Nagtiis kami tumira sa tabi ng kalsada. Tumira kami sa loob ng lumang truck ng basura. Tiniis namin na hinihiya kami. Tiniis namin ang pinagtatawanan kami. At madalas nandun kami sa gitna ng gulo. Pero ang hindi ko matitiis at kailanman matututunang tiisin ang mahiwalay sa mga anak ko. Ma'am, sila ang buhay ko. Sila lang ang dahilan ko para mabuhay ako. Maraming salamat na lang po. Pero hindi ko po sila isusuko.
Bidyong ito ang dokumentaryong ginawa ng isang grupo ng mga mag-aaral na naantig sa buhay ni Tere at ng mga anak niya. Pero ang bangungot na pagtira sa lumang truck ng basura ay natuldukan na. Dito na sa payak na Bukirin sa Pililla, Rizal, namumuhay si Tere kasama ang 3 anak at ang bagong katuwang sa buhay. Mas maayos na po konti yung buhay ko ngayon sa dati kong naranasan na mabigat at mahirap. Mayroon akong kasama sa buhay na makatulong po sa akin sa araw-araw na pag-aano sa mga bata. Kaya ako nagpapasalamat din sa Panginoon. Gayunpaman, nananatiling determinado si Tere na magtagumpay sa buhay. Kasama ang 3 anak, binabaybay nila ang paanan ng bundok para manguha ng mga gulay na paninda na ihahain sa kanilang hapag. Titinda ako ng kalakal, inahango ko sa bundok. Kahit na sama-sama ko silang 3, kinaano ko, nag-budget ko yung kinakita ko nga, minsan tag-100, minsan tag-200. Hindi rin tumitigil na mangarap at manampalataya si Tere. Alam niya kasing ito lamang ang pinakamatibay niyang sandata para malagpasan ang mga suliranin ng kahirapan. Naiisip ko rin nung ganun. Sana magbabago rin ang buhay namin balang araw. Hindi lang kami abang buhay ganito. Sabi ko sa sarili ko, abang ako nangangalakal, inaano ko sa Panginoon para hindi mabigat yung aking pamumuhay namin mag-ina. Ang plano ko sa kanila, makapag-aral sila, makapagtapos ng plano ko sa buhay. Habang pinapakita sa amin ni Tere ang Bukirin kung saan din sila nakikisaka, bubulaga ang isang ekstraordinaryong sorpresa. Dahil ang isa sa mga scarecrow o pambugaw sa mga ibon ay biglang gumalaw at maglakad papalapit sa kanila. Parang totoo kasi siya eh. Wish ko lang. Parang ko totoo. Hanggang sa iabot nito ang isang liham kay Tere. Salamat po. Masahin mo daw. Masahe mo. Marunong ka ba bumasa na? Hindi po. Hindi po Pero dahil hirap makabasa si Tere, tinawag na lamang namin ang mga estudyanteng unang gumawa ng dokumentaryo ng mag-iina, sina Jen at Angelica. Wow! Dear Wish ko lang, magandang umaga po. Alam ko po maaaring hindi niyo po mapansin ang mensaheng ito, pero nawa po, nagdadasal po ako at lumalapit po sa Diyos at sa inyo na mabigyan pansin niyo po ang munting dokumentary po namin. Umaasa po ako na matutulungan niyo po ako sa aking hangarin. Hindi makapaniwala ang lahat, lalo na't liham yun sa amin ng mga estudyante at humihiling na matulungan sila Tere. Yun po yung isa sa number 1 kong naisip, yung magkaroon po sila kahit simpleng sariling pangkabuhayan po na kahit na pwedeng hindi na malayo dun sa mga bata. Salamat. Maraming salamat. Abot langit naman ang pasasalamat ni Tere sa mga batang nagmalasakit para sa kanila. Alam ko may kaputihan puso ka at kabaitan sa mga mahihirap. Patutuloy mo yan. Salamat. Maraming salamat. Halina Tere at ipapakita na namin sa inyo ang katuparan ng inyong mga pangarap. Simula ngayon, hindi mo na kailangan pumanik ng bundok para humango ng inyong paninda. Ngayon, kailangan mo lang magprito at gumawa ng masarap na sarsa at siguradong papatok ang bago mong food stand. Nariyan din ang ilang gamit sa bahay para naman maging komportable ang inyong pamamahinga. Hindi po namin ina-expect na darating kagad yun. Pero hindi lamang yan ang inyong aginaldo dahil ang pinakamahuhusay na tanggapan sa buong Pililla, Rizal ay nagtulong-tulong para ibahagi ang libreng pag-aaral, financial assistance at training para sa buong mag-anak. Kaya po masaya lang kasi ako kasi nakatulong sa pinamilya namin.
Marami pong salamat sa kanila po. Totoo raw na nakinig ang Diyos nang ibulong ni Tere ang lahat ng ito sa langit. Wala na yatang mas mapalad pa sa mga anak ni Tere dahil kapiling nila ang isang ilaw ng tahanan na kahit kailan ay hindi magsasawang magmahal sa kanila. Mabuhay ka, Tere! Bahagi na ng buhay natin ang mga pagsubok, ngunit lahat ng ito ay kayang pagtagumpayan kung tayo ay magpupursige at hindi susuko. Hanggang sa susunod na Sabado po mga kapuso, ako po si Vicky Morales at ito po ang Wish Ko Lang.